Ayan, isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay at tunay na talagang nandyan para sa atin. Amen po ba? Amen. So sa umagang ito, bago po tayo magsimula, ay atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil dumaan po ang buong linggo, dumaan po ang buong Abril, pero narito pa rin kami. Narito kami na nagpupuri, narito kami na sumasamba, at narito kami, Panginoon, upang marinig ang inyong mga salita. At sa aming paglapit, Panginoon, dalangin namin na kami po ay patawarin ninyo sa aming mga kasalanan. Kung meron kayo, Panginoon, na mga nakikitang karumihan sa aming mga puso't isipan, ito man po, Panginoon, ay aming nabanggit or hindi namin nabanggit, kami po ay patawarin ninyo dito. Dalangin namin, Panginoon, ang malayang pagkilos ng banal na spirito sa bulwagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng tactics ni Satan, Panginoon, para pigilan kami, ito po ay alisin ninyo sa pangalan ni Jesus. O Lord, ikaw lamang po ang magaling. Kaya dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang makita, Panginoon, ng bawat isa. Ang presensya ninyo, ang liwanag ninyo, at ang boses ninyo lamang, Panginoon, ang kanilang marinig. Sapagkat wala po kaming kayang gawin kung wala po kayo. At wala po kong kayang gawin kung wala ka po. Kaya Lord, this morning is for you. Thank you for what you did on the cross to save us from our sins. And thank you, Lord God, for your resurrection. And because of that, we have hope that our faith is real. Lord, this morning is for you, and we bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. So mga kapatid, bago tayo magsimula sa umagang ito, meron po muna akong isang picture na ipapakita po sa bawat isa. Alam niyo po, lahat tayo ay naghahanap kung saan natin ilalagay ang confidence natin sa pang-araw-araw. Di ba po? Tama po? Lahat tayo naghahanap kung saan natin ilalagay yung kumpiyansa natin, yung confidence natin sa bawat araw ng buhay natin. Minsan, ilan sa atin dito, ilalagay ito sa financial, sa pera, na kapag mas marami kang ipon, na kapag mas marami kang financial savings, is kampante ka. May confidence ka. Kasi ano man ang mangyari, meron ka nito. Hindi lang yon. Ilan sa atin dito, kapag maayos ang nilalagay ang kumpiyansa o yung confidence nila sa kanilang mga kalusugan. Kapag sila ay okay, kapag nagpa-check up, hindi naman mataas ang blood sugar, hindi mataas ang kolesterol, hindi masama or walang kahit ano na na-detect sa laboratory sa kanilang mga kalusugan, is kumpiyansa sila. Hindi lang yon. Ilan sa atin dito, dahil okay ang pamilya, okay ang relasyon, is kumpiyansa at okay na okay sa kanila yung mga bagay na yon. Hindi lang yon, pati trabaho. Di ba, sa mga trabaho na meron tayo ngayon, na pinagkakakitaan natin, kumpiyansa tayo dahil merong tayong inaabangan na 15, 30, or twice a month na sahod. Hindi lang yon, relasyon, pati sa pag-aaral. Alam niyo po, mga kapatid, yung mga bagay na yan, iilan lang yan sa mga bagay na pinaglalagyan natin ng confidence natin. Ilan lang yan sa mga bagay na pinaglalagyan natin ng kumpiyansa natin, or mga bagay na pinagkakatiwalaan natin. Kaya kapag uncertain ang mga panahon, hindi tayo sigurado kapag may mga pinagdadaanan o may mga may kailangan, kumakapit tayo sa mga yan. Kumakapit tayo sa mga bagay na yon. Pero ang tanong ko sa bawat isa, paano kung yung pinaglalagyan mo ng kumpiyansa o yung pinaglalagyan mo ng confidence mo ay bigla na lang nag-fail? Paano na lang kapag ito ay bigla na lang bumagsak? Paano na lang kapag ito ay bigla na lang hindi mo basta mapanghawakan kasi nag-fail, bumagsak? Di ba ang mararamdaman natin, mga kapatid, we will feel disappointed. Di ba? Mararamdaman natin yung disappointment. Madi-discourage ka, problema ka. Di ba? Pwede kang mag-give up, pwedeng malose yung hope mo, at pwedeng mawala yung pagtitiwala mo. Lahat ng yon, mga kapatid,
is just a temporary things in this world. Lahat ng yon, mga kapatid, pwede tayong bigyan ng temporary solution, but it is not the ultimate solution. Kasi kapag pumalya po ang mga confidence na yan natin sa mga bagay na yan, pwede rin tayong bumagsak. Kaya may paalala rin sa atin ng Diyos eh. Sabi sa Romans chapter 8 verses 38 to 39, hindi pa po yun yung verse natin. Pero sabi sa Romans chapter 8 verses 38 to 39, sabi ni Paul na nothing can separate us from the love of God. Even if the things that you have confidence with, hindi mahihiwalay ang pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, pwede tayong magkaroon ng confidence in the presence of God. Confidence in His presence. Dahil hindi naman talaga siya nawawala. Dahil hindi naman talaga siya umaalis sa tabi natin. Dahil hindi naman talaga siya umaalis sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Ang Diyos, hindi man natin siya physically nakikita, pero pwede tayong magkaroon ng confidence in His presence. Ganito rin po yung kwento ng isang babae sa Biblia. Ginawa na niya po ang lahat. Meron siyang confidence dun sa mga bagay na meron siya. Meron siyang confidence dun sa mga ari-arian niya. Pero lahat yon nag-fail. Lahat yon bumagsak. Pwede na nga siyang mawala ng pag-asa eh. Pero nung nalaman niya, mga kapatid, na darating si Jesus, nung nalaman niya na nandyan yung presensya ni Jesus, inilagay niya po yung confidence sa Kanya. Inilagay niya po yung kumpiyansa niya, yung pagiging kampante niya sa Panginoon. Hindi sa sarili niya, kundi sa presensya po ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang title natin this morning, it's about confidence in His presence. Basahin po natin ang Mark chapter 5, verses 25 to 34. Basahin po natin. And the woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind Him in the crowd and touched His cloak. Verse 28, because she thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Verse 29, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Verse 30, at once Jesus realized that power had gone out from Him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Verse 31, you see the people crowding against you. His disciples answered, and yet you can ask, who touched me? Verse 32, but Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at His feet, and trembling with fear, told Him the whole truth. Verse 34, He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. So many of us here is familiar dito po sa story na to. Ito po ay miracle ni Jesus, mga kapatid, patungkol sa isang babae na nakipagsiksikan para lang mahawakan at maranasan ang presensya ng Panginoong Jesus. So sino nga po ba ang babaeng ito? Magkaroon lang po tayo ng kahit kaunting background patungkol sa kanya. So according to the verses that we read, mga kapatid, ang babaeng ito ay 12 years nang may bleeding. Meron po siyang abnormal discharge of blood. 12 years niya na itong nararanasan at 12 years na itong nagbibigay sa kanya ng paghihirap. 12 years na itong suffering na nararanasan niya. At naubos na ang pera niya, kakapagamot, kakapadoktor. Nakita natin yon. Pumupunta siya sa doktor, nagpapagamot siya, at kung saan-saan pa siyang nagbabayad para lang mabigyan siya ng kagalingan. But instead, na maging maayos yung kondisyon niya, mas naging worse pa. Kita niyo yun, mga kapatid? Maaaring ilan sa atin dito, pwedeng katulad yung nararanasan niya. Nagpapagamot ka dun sa mga sakit na meron ka. Pero instead na gumaling ka, mas lalo ka pang nagkasakit. Di ba? Mas lalo ka pang naging worse. So, or ilan sa atin dito, maaaring may mga pinagdadaanan, instead na mabigyan ng maayos na advice or solusyon, mas lalo pa naging worse. So, ganun din po yung nararanasan niya. Imbes na gumaling, mas lumala pa. Imbes na maging okay, mas naging worsen pa ang kondisyon niya. Siya po ay socially isolated at hopeless.
Anong ibig sabihin ng socially isolated at hopeless? Hindi po siya nilalapitan ng mga tao. Wala pong gustong lumapit sa kanya dahil sa sakit na meron siya. Hindi lang po to basta physical problem, mga kapatid, yung nararanasan ng babaeng yon. Pati emotional, social, at spiritual. Kapag kayo yung nasa sitwasyon niya, tapos lahat ng tao lumalayo sa inyo, ano po yung mararamdaman nyo? Di ba mararamdaman nyo na para bang meron ba akong mali na nagawa? Meron ba akong karumihan na kapag dumikit ako sa kanila, mahahawa sila? Or meron ba akong na sobrang nakakahawang sakit na kapag dumikit ako sa kanya, mamamatay siya? Bakit tayo nila akong lapitan? Emotionally, may sakit din siya. Kasi nasasaktan siya sa lahat ng mga nakikita niya. Socially, nasasaktan siya kasi walang gustong lumapit. And spiritually, mga kapatid, for sure, because of the things na nilalapitan niya, baka pati spiritually, hopeless din siya. Nakakaranas po siya, mga kapatid, ng abnormalities inside of her body. At hindi lang yun basta abnormalities, mga kapatid, yun ay sakit na according to the law, noon sa Old Testament ay dapat walang didikit sa kanya. And according to Leviticus chapter 15 verses 25 to 27, tignan po natin, mga kapatid. When a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period sa mga babae, minsan lang nagkakaroon ng monthly period, di ba? Isang beses lang. Pero kapag ikaw ay may abnormality, ano sabi diyan? At a time other than her monthly period or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean. Marumi na daw yung babaeng yon as long as she has the discharge. Just in the days of her period, any bed she lies on while her discharge continues will be unclean. O, maupuan niya nga lang. Yung mga bagay na uupuan niya, didikitan niya lang, magiging marumi na rin daw po, according to the law in the Leviticus. As is her bed during a monthly period, and anything she sits on will be unclean, as during her period. Verse 27, anyone who touches them will be unclean. They must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean till evening. So tignan niyo yung sitwasyon niya, mga kapatid. That is according to the law. Na sobrang, dahil ikaw ay may abnormal discharge, hindi ka pwedeng lapitan. Ceremonially, unclean ka, marumi ka. Hindi siya, alam niyo po ba, hindi rin siya pwedeng pumasok sa templo. Kung tutuusin, dahil sa karumihan na meron siya. At kahit sinong mahawakan niya, magiging marumi na rin. Imagine natin yung sitwasyon niya, mga kapatid. Nung dumating si Jesus, dun po sa lugar na nasaan siya, napakarami pong tao. Imagine nyo, kunyari tayo yung mga taong yon, si Jesus naglalakad dito sa gitna, merong sumingit sa kalagitnaan nyo na merong sobrang nakakahawang sakit. Dumikit lahat sa inyo. Ano pong mararamdaman ninyo? Ano mararamdaman ninyo? Ew, sabi na iba. Ew, magagawa nun na iba. Di mo mararamdaman natin na pwede tayong matakot din? Mararamdaman natin na baka pati ako, hindi natanggapin ng ibang tao. Mawawala yung kumpiyansa natin sa sarili natin. Mawawala yung hope natin. Kasi nadikitan ako ng taong may sakit. Nasa crowd po siya, mga kapatid. Hindi lang siya basta nakahiwalay sa kanila. Bawat taong nababangga niya, technically, nadadamay na. Nagiging unclean na rin. Naalala ko po, mga kapatid, sino po ditong sumakay na sa MRT or sa PNR ni minsan? Lahat po ba tayo dito nakaranas ng sumakay sa MRT? Taas nga po ng kamay. O sino po dito nakaranas sumakay sa PNR? Taas sa kamay. Lahat tayo dito nakaranas sumakay sa bagay na yan. Di ba po, parang ganito yung tsura niyan eh. Tingnan natin ha, paki-next slide please. Di ba, sobrang siksikan, sobrang crowded, sobrang daming tao, na kapag sumiksik ka dyan, kahit hindi ka naman amoy araw, magiging amoy araw ka rin. Na kapag ikaw sumiksik dyan, na kahit hindi ka naman marumi, dahil siksikan kayo, possible na maging marumi ka rin. Hindi po masama yung sinasabi ko ha. Sinasabi ko lang na madadamay. Ganun po yun ang nangyari sa mga tao noon. Mga kapatid, siya ay unclean, nakadamay pa siya.
Di ba? Ano pa lalo yung mararamdaman niya? Instead na ako na lang yung makakaranas nito, dinamay ko pa yung ibang tao. Dinamay ko pa sila. At kung susundin ng law, hindi dapat siya nandoon. Siguro nagtakip siya. Di ba? Nagtakip siya. Nag-cover siya. Naglagay siya ng panaklob sa sarili niya para siguro hindi siya makita. Hindi dapat siya nandoon, hindi dapat siya lumalapit, at hindi dapat siya humawak sa kahit na sino. Pero bakit pa rin niya ginawa? Bakit pa rin siya pumunta roon? Alam niyo po kung bakit? Kasi desperado na siya. Desperado na siya. Nakita natin kanina na ginastos niya na lahat. Binigay niya na lahat. Wala pa rin nangyari. Nag-worsen palalo ang situation niya. At dahil desperado na siya, ang tanging nakikita niya na lang na pwede niyang paglagyan ng confidence niya, nagagaling siya, ay walang iba kundi si Jesus. Alam niyo, sometimes sa buhay natin ito, when all else fails, darating ang panahon na tanging si Jesus na lang ang magiging sandigan natin. Darating ang panahon na kahit ang dami nating mga bagay na pinagkakatiwalaan, and even tao, darating ang panahon na si Jesus na lang yung matitira. Darating ang panahon na si Jesus na lang yung pagkakatiwalaan, katulad ng babae pong ito. So how do you show your confidence in His presence? According to what the woman did in these verses that we read. Number 1 is you approach His presence despite your condition. Approach His presence despite your condition. Basahin ko po ulit yung verse 25 to 27. And the woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind Him in the crowd and touched His clothes. Alam niyo po mga kapatid, she has confidence that His presence, the presence of Jesus, will welcome her despite of her condition. Nung lumapit siya sa Panginoong Hesus, nung hinawakan niya yung clothes ng Panginoong Hesus, sa tingin ninyo, sasabihin ng Panginoon, sino humawak dyan? Sino ang dumikit sa akin? Ang dumi nyo, lumayo kayo sa akin. Alam niya, na kapag nakapagsiksikan siya, tatanggapin pa rin siya ng Panginoon. God is not rejecting her. God is not pushing her away. God is open arms para tanggapin siya. God's presence is safe, inviting, and accessible. Sa ating mga nandito, mga kapatid, maaaring meron tayong iba't ibang kondisyon na mga pinagdadaanan. Maaaring yung kondisyon na yon, iniisip natin, am I still worthy to come or go to church? Kasi nagkasala ako at nahulog ako sa kasalanan. Am I still worthy to believe in God? Kasi parang lahat naman ng prayer ko hindi natupad. Or am I still accepted by God kahit na lumayo na ako sa Kanya for how many years? Alam niyo po mga kapatid, minsan lumalayo tayo sa Panginoong Hesus kasi sinasabi natin ganito, lalapit lang ako sa Diyos kapag okay na ako. Lalapit lang ako sa Panginoon kapag okay na ako bilang isang tao. Or lalapit lang ako sa Diyos kapag ready na ako. Marami po akong in-invite para pumunta ng church. Madalas ang common answers nila sa akin, saka na pag okay na ako. Saka na pag ready na ako. Saka na kapag nakita ko nang may pagbabago ako. Kailan po ba tayo magiging okay? Tanong ko sa inyo. Kailan po ba tayo magiging ready? Kailan po ba natin talaga masasabi na wala nang babaguhin pa sa kondisyon ng buhay natin? Kailan? Mga kapatid, every day, we all have needs. Naniniwala kayo doon? Every day, we all have needs. Iba-iba yon. Needs to be cleansed from our sins, healed from sicknesses and pain, or restored
in brokenness and forgiven. We all need love, mercy, and grace, and everything that strengthens and sustains our lives. Araw-araw, meron po talaga tayong pangangailangan. Araw-araw, meron po tayong kailangan baguhin sa kondisyon ng buhay natin. At araw-araw, kailangan po natin ang presensya ng Diyos. At kailangan nating i-approach siya, ano man ang kondisyon ng puso, isipan mo, katawan mo, at buong buhay mo. Mga kapatid, ang totoo, lalapit tayo sa Diyos kasi hindi tayo okay. May mga kondisyon sa atin na kailangang baguhin. Bilang Kristiyano, lumapit ka kahit nahulog ka sa pagkakasala. Lumapit ka kahit lumayo ka na sa Diyos. Lumapit ka pa rin. Naalala ko po yung kwento ng prodigal son. Alam natin kung ano ang ginawa niya. Siya ay nagrebelde, hiningi yung kanyang mana, ginastos kung saan-saan, nagkasala sa kanyang ama, pero despite of his condition, na-realize niya that I still need my father. That I still need the guidance, protection, and love of my father. Nung bumalik siya sa kanyang ama, ano pong nangyari? Niyakap siya, nilinisan siya, binigyan siya ng panibagong damit, pinaghandaan siya, nirestore siya. Kapatid, I know some of you here, takot lumapit sa Diyos. Kasi feeling nyo, ang dumi-dumi ninyo. Ang dumi-dumi natin. Feeling natin, ang dumi-dumi natin. But the truth is, si Lord lang ang makakapaglinis sa atin. Si Lord lang ang pwedeng mag-restore sa buhay natin ito. Lumapit ka kahit nahihiya ka. Naranasan nyo ba lang na bang lumapit sa isang tao na noong una nahihiya ka? Nahiya ako lumapit sa'yo kasi di ba lalapit ka, nakakahiya. Pero nung lumapit ka na, nalabas mo na yung damdamin mo, biglang mas naging confident ka na makausap siya. Alam nyo, ang shame, ang ganda ng kanta natin kanina, nung worship natin, yung shame na word, hindi po yan galing sa Panginoon. If you feel the shame to come to Jesus, hindi po ang Diyos ang pumipigil sa'yo. Si Satan. Demonyo. Ang kaaway. So if you feel shame, mga kapatid, mas lalo kang dapat lumapit sa Kanya. Naalala ko po yung story ni Peter and ni Judas. Nakita po natin ang story ng dalawang yon. Both of them, mga kapatid, ay may kondisyon na kailangang baguhin. Pero isa lang ang genuine na lumapit sa Panginoon at nag-sorry at nag-repent. Si Peter. And yung isa, sarili niyang solusyon ang binigay niya. At hindi naging maganda yung nangyari. Kung feeling mo unworthy ka, feeling mo imposible na mabago ikaw bilang tao, mabago yung sakit mo na gumaling ka, mas lalo kang dapat lumapit sa Kanya. Because God can do the impossible things to make it possible. The more na pakiramdam mo, na hinihila ka, the more na dapat hihingi mo sa Panginoon ang lakas para lumapit muli sa Kanya. Hindi bumaba si Jesus para sa mga taong okay na. When I am reading my devotion neto mga nakaraan, paalala ni Jesus, hindi ako na bumaba sa mundong to para sa mga taong okay na. Bumaba ako dito para sa mga may sakit. Bumaba ako dito para sa kailangan ako at kailangan ng kagalingan. Dumating siya para sa'yo. Dumating siya para sa akin. Maging kampante ka mga kapatid na ang Panginoon kapag lumapit ka, hindi ka basta, didisiplina tayo, pero maging kampante na tayo na kapag lumapit tayo sa Kanya, ang unang-una niyang gagawin, yayakapin ka. Hindi ka kagad basta i-judge. Yayakapin ka, iko-correct ka, at itataguyod kang muli para makapagpatuloy sa lakbayin mo bilang isang Kristiyano. Come to Jesus despite your condition, mga kapatid. I don't know what is your condition sa buhay. Maaaring katulad nito, nung bleeding woman, may sakit ka rin. Maaaring physically yung sakit mo. Maaaring mentally, may sakit ka rin. Maaaring emotionally or spiritually, may sakit ka rin dinadala. Lumapit ka pa rin. Approach Him. Because I know
when we approach God with all our hearts, mga kapatid, He will restore us. Katulad ng sinabi sa Isaiah chapter 1 verse 18. Come now. Sabi doon, come now, let us settle the matter. Ngayon na, lumapit ka na. I-settle na natin yung mga bagay na yan. Says the Lord. Ito, says the Lord. Hindi ko nalagay dyan. Pero sabi doon, come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Kahit gaano ka pa daw kadumi, mga kapatid, kahit gaano pa man ka-dark yung condition na yon, kapag lumapit ka sa Kanya at pinasettle mo sa Kanya yan now, para kang isang bulak na napakaputi, babaguhin ng Diyos yung sitwasyon mo. So, let's approach Him, mga kapatid, approach His presence despite your condition. Isa pa, mga kapatid. Ano pa? How can we show our confidence in God, in His presence? To show our confidence in His presence, you trust His presence before you see the miracle. Tignan nyo to If you trust His presence before you see the miracle. Basahin natin ang verse 28 to 29. Anong ginawa ng babae? Siya ay marumi, lumapit sa Diyos, nakipagsiksikan, inabot yung damit ng Diyos, hinawakan niya. Ano yung sabi niyang susunod? Tingnan natin, verse 28 to 29. Because she thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Sa Tagalog, kung mahahawakan ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling. Gumaling na ba siya this time? Gumaling na ba siya? Wala pang miracle. Presence pa lang ng Diyos yung nandun. Wala pang milagro, pero lumapit na siya sa Diyos. Alam niya na may gagawin ng Diyos. Next verse, please. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Bago pa dumating ang miracle, may confidence na siya sa Panginoon. Kayo ba, pag tinanong ko kayo, bago pa dumating yung answered prayer ninyo, bago pa dumating yung miracle na pinagpipray ninyo, may confidence na ba kayo sa presensya pa lang niya? Amen? Praise God! Sabi niya, if I just touch His clothes, I will be healed. Yung I will be healed is future tense. Mga kapatid, hindi niya sinabi na kapag lumapit ako sa Panginoon, baka gumaling ako. Baka. 50-50. Baka pag lumapit ako sa Panginoon, hinawakan ko yung kanyang damit, sana gumaling ako. Hindi niya sinabi yon. Sinabi niya, I will. Alam niyo pag sinabi na word na I will, it is a declaration. Diba? Pag sinabi na, I will marry you, declaration that I will marry you someday. Na magkapapakasal talaga tayo. Diba? Diba? I will pursue this, declaration na gagawin mo to para ma-reach mo yung goals mo. I will study hard, declaration na para makamit mo yung grades na makukuha mo sa school, mag-aaral ka maigi. I will go to church. Ano man ang mangyari? Declaration na kahit pigilan ako ng antok ko at minsan katamaran ko, pupunta ako ng church. Amen ba? Pumunta ba kayo ng church kasi nag-declare kayo, nakakatagpuin kayo ng Diyos? I will is a declaration na ang presensya ng Diyos na pinaglalagyan niya ng confidence niya will do something kahit hindi niya pa nakikita. That God will do something for her. Hindi madaling maniwala kapag walang kapang nakikita. Sa mundong to, ang perception, ang principle is to see is to believe. That's the principle of many people. Pero sa Diyos, maniwala ka muna and I will show you, mga kapatid, that I will do the great things na hindi mo pa nararanasan at nakikita. Mas lumilitaw po ang kapangyarihan ng Diyos kapag naniniwala ka na kahit hindi mo pa nakikita. At sabi sa Biblia, mga kapatid, blessed are those, mapalad ang mga tao
na kahit hindi niya pa nakikita yung mga bagay na inalapit niya sa Diyos at pinapanalangin niya, nagtitiwala at naniniwala na siya. Naalala ko si Tomas, one of the disciples of Jesus, mga kapatid. Di ba tinawag siyang Doubting Tomas? Meron akong ano yata dyan eh. Pa-next slide ako. Wala, hindi ko nalagay. Okay. Kasi naglagay ako ng parang picture or parang cartoons ni Jesus. Tomas, hinahawakan pa ni Tomas yung ito pala. Ay So hindi madaling maniwala kapag wala ka pang nakikita, ngunit mas pinagpapala ang mga taong naniniwala kahit hindi pa nila nakikita. Si Tomas, mga kapatid, nung nabuhay si Jesus, binanggit na ng mga disipulo na nakita nila si Jesus, si Tomas yung tanging disipulo na hindi naniniwala pa. Hindi ako maniniwala hanggat di ko siya nakikita at nahawakan yung sugat niya. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita yung kanyang kamay na may butas, tapos mapapasok ko yung daliri ko dun sa butas na yon. Imagine niyo yun. Kailangan ipasok pa yung daliri dun sa butas ng palad niya. Ano sabi ni Jesus? So nagpakita siya physically, pero ano sabi ni Jesus? Mapalad ang mga taong kahit hindi pa nakikita, nagtitiwala na. So kahit hindi mo pa nakikita ang Panginoon ngayon, gusto niyo na ba makita? Wait lang daw. Alam ko na ang Espiritu ng Diyos at ang presensya ng Diyos ay narito. Amen? Because that is what is our faith is. According to Hebrews chapter 11 verse 1. Basahin natin. Now faith is the confidence. Ulitin ko. Now faith is confidence in what we hope for and assurance for what we do not see. Tignan niyo yun, mga kapatid. This is our faith. Hindi mo ba nakikita pero may gagawin na siya. Alam niyo ang Panginoon, para siyang para siyang director. Para siya yung mga kumikilos doon sa likuran ng theater or sa likuran ng mga cinema or kung ano pa mang mga pelikula. Sila yung mga lagi nasa likuran. Parang yun yung Diyos na parang may ginagawa na siya behind the scene. Di ba? Meron ng renovation nangyayari kahit hindi mo pa nakikita. Alam niyo po, itong Mark na binasa natin, punong-puno po ito ng story about miracles. Araw-araw na nakikita ko, sabi ko, ang daming miracles na ginawa ng Diyos, no? And I realize, mga kapatid, na every time the Bible talks about Jesus going into this place para maggawa ng milagro or para magbigay ng milagro sa mga tao doon, na-realize ko na miracles happens kahit hindi pa ito nangyayari or yung inaasahan in a physical aspect. Anong gusto kong sabihin? Nangyayari na yung miracles kahit nangyayari in the physical aspect. Anong gusto kong sabihin? Parang ganito, naalala nyo ba yung storya ng Mark verses 1 to 12? Ang storyang to, para magkaroon tayo ng idea, it is about the story of a man, paralyzed man, healed by Jesus. And etong taong to, na pinagaling ng Panginoon na na-paralyze, ay hindi siya basta nakapunta doon kay Jesus kasi nga siksikan din. Tuwing si Jesus dumarating, siksikan ng tao. Talagang napakaraming tao. Okay? So, nung siya ay dahil gusto niyang gumaling, gusto niyang mapunta kay Jesus. Kaya lang dahil siksikan, hindi niya alam kung paano siya dadaan. Then one time, meron siyang mga kaibigan. Meron siyang mga kakaibigan na dinala siya sa bubong, doon siya dinaan para maibaba kay Jesus. So anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Bago pa man maranasan nung lalaking yon, yung physical healing, dun sa isip niya at prayer niya na sana gumaling siya at makita niya ang Panginoong Hesus, sumagot na si Jesus. Alam niyo kung paano? Pinadala ni Jesus yung mga kaibigan niya. Binuhat siya ng mga kaibigan na yon para dalhin siya dun sa Panginoong Hesus at ilapit siya sa Panginoong Hesus. Alam nyo, minsan hindi natin pero na pala yung nangyayari sa paligid natin. Katulad nung nangyari dito sa paralyzed man, alam nyo kung ano yung unang miracle doon? Yung unang miracle doon is a miracle of having friends that bring you closer to Jesus. Meron ba kayong kaibigan na nilalapit kayo sa Diyos? Mukhang wala. Magsabi ng amen ang mga may kaibigan na nilalapit sila sa Diyos. Milagro yan. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mundong to, napakaraming influence para hindi tayo maniwala sa Diyos.
And some of the influences that can make an impact in our lives, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero dahil may kaibigan ka na nilalapit ka sa Diyos, that is a miracle already. And you will experience more of the miracles when you come closer more to Jesus. Minsan hindi natin napapansin pero kumikilos na ang Diyos. Pamilya mong ligtas, milagro yan. Amen? Kala natin ordinary, pero ayun pala ay extraordinary. Yung may mapapagkain ka kahit simple, milagro yan. Di ba? May pagkain ka sa iyong lamesa, meron kang nabibiling grocery, milagro yan. We need to look at the perspective of Jesus. We need to look at the perspective or movement of Jesus sa buhay natin para makita natin ng lahat ng to ay kumikilos na ang Diyos. May masasakyan ka, may pamasahi ka, may gamot kang maiinom, may mga anak ka, may nangangamusta sa'yo. All of those things are miracles. Nakakatuwa ang Panginoon. Kasi gusto niya na sa mga bagay na to pagkatiwalaan na natin. Para pagdating ng panahon na yung milagro na pinapanalangin natin, we will appreciate it more. God is already moving even before you see the full miracle. Nilagay ko lang mga ang pala gumamit ng Canva. Yung mga miracles si Jesus, kita natin. God is already moving. Naglakad siya, naglakbay siya, kasama ng mga disipulo niya, bago nila nakita yung full miracles. So, nagpagaling siya ng bulag, nagbigay siya ng tinapay at isda sa mga taong napakarami, siya ay nagpatigil ng bagyo, siya ay naglakad sa tubig at nakita ito ng mga disipulo. There are so many miracles that Jesus did. And we need to see, mga kapatid, na kahit bago pa man natin maranasan yung full miracles katulad nila, papunta na siya sa'yo. Naglalakad ka na, naglalakad na rin siya patungo sa'yo. Continue to believe even when it's hard. Continue to trust because at the end of it, God's word will never fade. And when He says He will do miracles in your life and you believe it, it will happen. It will happen. Believe that God is true to His promises. Trust in His word. Stand firm in His power. And experience the miracle He has for you today. What miracles do you need right now, mga kapatid? Hindi mo pa ba nakikita yung progress? Hindi mo pa ba nakikita yung pagbabago? Hindi mo pa ba nakikita yung sagot? Hindi mo pa ba nakikita yung transformation? God says, believe. Trust in His presence because He will do the miracles in your life. Piliin mong maniwala kahit wala ka pang nakikita. Mag-declare ka ng faith, hindi doubt. Pwede mong sabihin, God will do it. God will revenge for me. Magtiwala ka sa kapangyarihan ni Jesus. Kumilos ka na parang gagawa siya. Hindi siya naghihintay ng ebidensya. Kumilos siya dahil naniniwala siya, ang babae. Hindi siya naganap ng ebidensya, basta kumilos siya, nakipagsiksikan siya. Dahil naniniwala siya. So believe first before you see the miracle happen in your lives. Next, mga kapatid. And lastly, how do you show your confidence in His presence? Lastly is, you surrender in His presence and receive a new identity. Sumuko ka. Isuko mo lahat. You approach Him despite of your condition. You trust Him kahit wala pang nakikitang miracle. Kapag dumating ang doubt at dumating ang kung ano-ano, you surrender everything to Him. And you will receive a new identity. Basahin muna natin itong verse 33 to 34. Next slide, please. Wala, basahin ko na lang sa inyo. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at His feet and trembling with fear. So this is the time, ito na pala. So then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at His feet and trembling with fear.
told him the whole truth. Verse 34, he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Nung hinanap ni Jesus, sino yung umawak sa akin? Parang may lumabas sa katawan ko na kapangyarihan. Sino yung dumikit sa akin? Hinahanap niya. Yung babae, alam niyo ginawa? Hindi siya nagtago. Nakuha ko na yung bagay na gusto ko. Nakuha ko na yung bagay na hinihiling ko. Gumaling na ako naramdaman ko. Ano ginawa niya? Narinig niya, hinahanap ni Jesus kung sino yung lumapit. Sino yung humawak dun sa damit niya. Ginawa niya? Sayin natin ulit. Nawagan to tayo, mga kapatid. She came, and fell at his feet. Lumuhod, nagpakumbaba siya, at nagkaroon siya ng takot sa Diyos. At sinabi niya lahat sa Panginoon. Whole truth. Panginoon, sorry siguro kung nandyan tayo sa sitwasyon, maririnig natin to. Lord, sorry binigay ko na kasi talaga lahat, Lord Ito na yung ari-arian ko. Binenta ko na, Lord Lord, sorry kasi tanging kayo na lang yung pag-asa ko, Panginoon. Lord, lumapit na ako sa iba't ibang doktor, Lord, wala na talaga ako malalapitan, Lord. Natakot pa siya noon nanginginig pa siguro, Lord, sorry Sabi ng Lord sa kanya, hindi siya pinagalitan. Tayo minsan takot lumapit sa magulang pat umamin. Sabihin sa kanya, "Ma, sorry nag-swimming kasi kami kaya nangitim ako Palo tuloy. Pero natatakot tayo. Ganon din siya Pero ano yung sabi sa kanya ng Panginoon? Ang ganda ng sinabi ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, daughter, anak, son. Kung lalaki, son, my daughter. Hindi niya tinuring na ibang tao yung babae. Hindi niya tinuring na nakaiwalay or hindi niya kilala yung babae. Tinawag niya na parang matagal na silang magkakilala, tinuring niyang parang anak. She has confidence that His presence restores. Magre-restore sa kanya. After she was healed, lumapit siya. Naging honest siya kay Jesus. Inamin niya ang buong katotohanan. Alam niyo, tanging ang Panginoon natin, na kapag sinabihan mo ng mga bagay na nararamdaman mo, hindi ka basta i-judge. Ikaw correct, pero hindi basta i-judge. At hindi ka niya i-chismis sa mga anghel. Uy, sinabi sa akin itong anak kong si Pastor Christian Tapos kinuwento sa anghel. O, ikaw halika dito, Michelangelo. Alam mo, kulit-kulit niyan. Hindi. Pag nagbanggit ka sa kanya at umamin ka sa kanya, He is willing to listen. He is willing to restore you. And He is willing to call you my son and my daughter. Kung ako ay lalapit kay Manny Pacquiao, papayag kaya siya maging anak ako? Papayag kaya siya? Or kaya naman sa mayamang artista or kung sino pa man. Lumapit ako, halimbawa, sino bang pinakamayaman? Let's say si Elon Musk. Elon Musk, tanggapin mo naman akong bilang anak mo. Ano sasabihin sa akin ni Elon Musk? Ano ka? Wala kang Tesla Tesla lang meron kayo. Di ba hindi ako tatanggapin? Ano, Panginoong Yesus, kahit sino ka, umamin ka sa Kanya, lumapit ka, tatawagin ka pa niyang anak. Palakpan naman natin ang Diyos doon. Sa paglapit mo sa Kanya at pagbibigay mo ng kumpiyansa at confidence mo in His presence, bibigyan ka niya ng bagong identity. You will not be the same person as you are before. You will not be the same person as the other people see or saw in your lives before. Sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, I think nilagay ko dito yun. Baka next slide please. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Behold, the new has come. Ang sarap sa pakiramdam na kung yung tao hindi kinalimutan kung sino ka noon, ang Diyos kinalimutan na yun.
Ang sarap sa pakiramdam na kapag ang tao binabalik-balikan, or pati ang kaaway, binabalik-balikan ang ikaw noon, ang Diyos binigyan ka na ng panibagong pagkatao. Kung nababago nga lang siguro itong natin, yung fingerprint natin, baka binago rin to ng Diyos. Pero physically, spiritually tayo binabago ng Diyos eh. So di ba, katulad ng babae kanina, from rejected, she was restored. Rejected of the people, rejected of the law, rejected from the temple, she was restored. Next slide ako please. She was restored. From being an outcast, OP, out of place, she was now belong to them. She was now belong to the kingdom of the family of God. Like you, mga kapatid, like us, from being rejected to heaven, we can be restored and we belong to God, with God in heaven. And from being unclean, we can now be cleaned and accepted. Sarap sa pakiramdam, mga kapatid. So, anong gusto kong sabihin? Kanina, pinakita ko lahat ng mga bagay na pwede natin paglagyan ng confidence natin. It's not wrong to put sometimes your confidence for those things. Pero, ang tanging isa, na kapag lahat na yan nag-fail, ang tanging isa na hindi kayo iwan, walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi ang presensya niya. So ilagay mo yung confidence mo sa ating Panginoon. Si Jesus ang tunay na makapagbibigay ng pagbabago sa'yo. Kanina, ang kanta natin, ang ganda, binanggit yung different names of God. Binanggit doon that Jehovah Jireh, God the provider. Jehovah Rapha, Rope sa Tagalog. Jehovah Rope, God the healer. Jehovah Nisi, God the banner. Di ba? Jehovah Elohim, God the creator. Kapatid, lahat ng yun, ipaparana sa iyo ng Diyos. So put your confidence in Him. Ibigay mo ang kumpiyansa mo sa Panginoon. Ibigay mo ang lahat at isuko sa Kanya. Dahil, mga kapatid, hindi ka man sigurado sa buhay na to, pwede kang makasigurado na ang presensya ng Diyos ay laging nasa sayo. Amen? Because He will never leave you, never will forsake you. Ang ganda, mga kapatid, ng pangakong ito. Matatagpuan natin yan sa Hebrews. He will never leave you, never will forsake you. After this church, lalabas ka, iiwan ka ng mga kasama mo, but the Lord is with you everywhere you go. After nito, pagkalabas mo ng church na to, may dinadala ka, pagkatapos ng mga gawain na ginagawa mo, the Lord is still with you. May narinig ako isang preaching, sabi doon, at the highest peak of your life, the Lord is with you. Doon sa pinaka-bottom na pagbagsak mo, the Lord is with you. At doon sa mga ordinary days, na sa tingin mo, regular days, walang nangyayaring problema, the Lord is still with you. Pakisabi sa katabi mo, ilagay mo ang confidence mo sa presensya niya. Let's put our confidence in the presence of God. Tayo pong saglit ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, because you are reminding us that when all else fails, you are still there for us. That you are still there. May gagawin na milagro, ipapakita ang kapangyarihan, at bibigyan kami ng bagong identity at hindi na ibabalik sa nakaraan. Panginoon, sa umagang ito, alam ko may iba't ibang kondisyon ang bawat puso ng bawat isa. Maaaring ilan sa amin dito, Panginoon, may mga sakit din na nararanasan na parang ang hirap pagalingin. Maaaring ilan sa amin dito, Panginoon, merong pinagdaanan, nahulog sa kasalanan, na parang feeling nila, Panginoon, they are not worthy to come to you anymore. And Lord, also I pray na kapag alam ko meron dito, O Lord, ng mga kondisyon ng isip, kondisyon ng pamilya, kondisyon ng mga nangyayari sa buhay nila na feeling nila parang walang ibang solusyon at nagpe-fail din, O Lord. Lord, I pray that you will talk to them.
I pray that you will remind them that you are still there for them. I pray, O Lord God, that with your power, you can transform the things that it is impossible for man to transform. That you will transform the things, O Lord, na sa tingin namin walang solusyon. Heavenly Father, Jesus, I commit each one of us sa inyo. Ano man yung mga dalahin nila sa kanilang puso, I pray, Lord, isuko nila to sa inyo. I pray, Lord, makita nila na merong solusyon na matatagpuan sa inyo. I pray, Lord, na makita nila na tanging ikaw yung Diyos na buhay, na tunay na kasakasama nilang maglakad sa bawat lakbayan ng kanilang buhay. Salamat po aming Diyos. Salamat sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. At salamat sa pagpapakita ng milagro sa bawat characters from the Bible. Because of this, Lord God, alam namin na until now, you are still with us. Your Spirit, O Lord God, is moving upon this place. And your Spirit will move kahit na hindi na kami magkakasama dito sa bulwagang ito. We thank you, Lord Jesus, and we thank you for everything. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. At sa atin pong pag-aalaala sa ginawa po ng Panginoong Diyos sa umagang ito,